Ngayong gabi, May mabigat ka bang pinagdaraanan sa buhay pero walang nakakaalam? may sikreto ka bang pilit na itinatago at unti-unti ka nang kinakain nito? Sa panlabas mukhang maayos ang lahat pero deep inside sugatan ka. Ano ang epekto ng pagtatago ng sakit, trauma o kasalanan at paano ka makakalaya? Sasagutin niya ng psychotherapist na si Dr. Gilbert Eric Ignacio. Doble Cara! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Ako po si Peter Kairos. At ako naman si Sonja Kalit. Alam mo, Sonja, minsan may mga taong akala natin okay lang, pero may matindi pa lang silang pinagdaraanan. Ay, totoo yan, Brother Peter. No, minsan nakangiti tayo sa harap ng iba, pero may mga sugat pala tayong pilit na tinatago. And when we leave the pain of the past unresolved, it can shape the choices we make today. Tama. Yan ang naranasan ni Kerubin. Let's watch his story. Hindi ko po siya naisip na sexually abuse. Nung namulat na po ko is hindi po siya talaga dapat ginagawa ng same gender. Ang tagpong iyon sa batang Kerubin ay ang simula ng kanyang pagkalito sa sariling pagkakilanlan. Gustong-gusto ko po talaga na yung mga kalaro yung mga lalaki. Yun nga po, nagkaka-crush na po ako sa lalaki. Mas na-appreciate yung mga gwapo kaysa sa mga magagandang babae. Lalo pa niyang ginusto ang maging isang babae dahil sa kanyang ina na siyang kasakasama niya sa mga gawaing bahay. So mas nagustuhan ko po yung image ng nanay ko na nagluluto, nag-aalaga, so naglilinis ng bahay. Iyon na po talaga yung naging gusto kong gawin sa buhay ko, na maging katulad ng nanay ko. Sa kabilang banda, takot naman ang meron siya sa kanyang ama, lalo pat nakita siya nitong pakending-kending kung lumakad. Lakad mo, ayusin mo. Talagang hindi po ko makalantad. So, pag nakikita ko po yung tatay ko, umiiwas po talaga ako. Inaayos ko yung postura ko. Hanggang sa si Kerubin ay nagkaroon ng schoolmate nung high school na nagturo sa kanyang mamuhay bilang isang bading. Kapag pupunta po ako sa kanila, pasusuot niya sa akin yung damit pambabae. Tapos pag uuwi ako, susuotin ko yung damit panlalaki kasi ayoko pong makita ako ng tatay ko. Isang araw, Yung kaibigan niya po nagtanong na, ganyan na ba talaga yung anak mo, bading? And then sumagot po yung tatay ko na wala akong magagawa dyan, masaya yung anak ko. So nung narinig ko po yun, tuwang-tuwa po talaga ako na hala, tanggap na ako ng tatay ko. Talagang sumama na ako kay Ronnie Bentayen na rumampa-rampa, nalulong na po ako sa bisyong laging nagiinom. Natuto rin po kung makipagtalik sa iba't ibang lalaki. Masaya po ako sa ginagawa ko. Hindi po ako nahihiya. Talagang pinagmamalaki ko pa siya. nang si Kerubin ay makapagtapos ng 2-year course, nahirapan siyang magkaroon ng trabaho upang kumita. Pinasok ni Kerubin ang lihim na mundo ng cybersex modeling para sa mga dayuhang kliyente. Sobrang hype ko po nun na talagang feeling ko ang taas-taas ko na. Kasi mas nakukuha ko yung mga gusto ko. Taong 2010, nagkaroon ng live-in partner si Kerubin. Talagang nakita ko po yung hinahanap ko sa isang lalaki. Minahal niya naman po ako. Tinanggap niya po ako kung sino ako. Tapos pinakilala niya pa po ako sa magulang niya. Inuwi niya po ako sa kanila. Yung tipong lalabas po kami sa daan. Talaga pong magka-holding hands kami. Hindi niya po ako kinakahiya. Nang tumagal ang kanilang pagsasama, naging madalas na rin ang kanilang pag-aaway. Dulot nito ay maraming beses na pagtangka ni Kerubin na tapusin ang kanyang buhay. Mas pinipili po niya yung mga barkada niya kesa po sa akin. So ang pakiramdam ko po nun is hindi niya po ako mahal. Nawawala na po yung pagmamahal niya sa akin. Kerubin's story is truly heartbreaking. From a very young age, he carried deep trauma, and as he grew up, we've seen his ongoing search for love, acceptance, and sense of identity. And to help us better understand the effects of trauma and how we can begin to break free from the pain and wounds of our past, we have with us Dr. Gilbert Eric Ignacio, founder and director of Intimacy Philippines, a full-time missionary
a registered psychotherapist, trauma and grief expert. Welcome to the 700 Club Asia, Doc. God bless you. Maraming salamat. So, Doc Ignacio, how can childhood sexual abuse affect a person's thoughts, emotions, and overall development as they grow older? So we have to understand na ang sexual abuse is one of the kinds ng trauma. And when we talk about sexual abuse, it shatters yung safety nung bata, yung sense of security, and even yung sense of identity. And when it happens, it actually brings a lot of fear. Kasi nga nasira yung safety nung bata. At shame, malalim na shame, Shame na nagsasabi na, there's something wrong with me. There's something defective. And nakakahiya, nakakadire. And, with what we heard from Kerubin, we have to also understand na ang male psychology is actually tied up sa ating identity, yung sa mga lalaki. When sexual abuse happens, dinidistort nito yung identity ng bata. So kaya makikita natin with the story ni Kerubin, when sexual abuse happened, it distorted yung needs niya na actually healthy. Right. Need for emotional connection, need for safety, need for affirmation. Nayurakan siya nung sexual abuse. That's why yung need niya for a masculine love turned out to be sexualized, meaning nag-develop siya as sex addiction. So makikita natin dun sa story ni Kerubin, na naging porn addict siya, nag-cyber modeling. And all of these ways are actually him trying to survive dun sa impact ng sexual abuse na nangyari sa kanya. Oh, wow. I didn't look at it that way. Yung survival mode. Yeah. Ano ba yung, Doc Gilbert, yung signs na maaaring kahit matanda ng isang tao, may trauma na hindi nag-heal? Mostly kasi ng trauma, we have to understand na, magmamanifest siya as a child, but eventually yung full impact niya ay darating sa adulthood. And look at it as yung puno na may bunga. We can see yung puno based sa bunga niya. So, mga sample nito is developing addiction, like gambling, smoking, alcoholism, and even sex addiction. We can see dun sa story niya. Being with toxic relationships, developing mental health issues like depression, anxiety, suicidal ideation, and such, and ultimately like repeating the abusive pattern by, abusing oneself or even being in an abusive relationship. So, ibig sabihin, Doc, kung na-abuse ako, I also have the tendency to abuse someone else. Yes, kung hindi mare-resolve yung trauma na. Okay. How naman, Doc, what role does parenting style, especially when parents are very strict, highly disciplinarian, let's say your father, how does that play a role in the emotional well-being of a child development, pag sobrang strict ang parents? Yeah. So actually, we have to understand na ang powerful talaga ng role ng fathers, Their role is to affirm the identity. And what happens if abuse is ongoing, or neglectful yung tatay or nawawala yung source of foundation ng identity ng isang bata. Plus, Kung passive yung father. yes, no? kung passive yung father, Yeah. and also kapag abusive siya. Yeah, okay. And syempre, dadagdagan mo pa ng another dynamic na too close sa mother, too dependent, or controlling mother. All this dysfunction and toxic parenting actually adds up to the development ng gender identity confusion. Wow, ang dami ko natututunan. Pero ngayon kasi, Doc Gilbert, syempre we noticed the rise in young people getting more and more confused with their identity, and some would claim na I wasn't naman abused,
Saan nanggagaling yung confusion na yon with their gender identity? So actually, normal yun, Miss Sonja, no, na they are not abused as they claim kasi nga we have psychological defense. You know, we protect ourselves from anything na overwhelming sa atin. You know, especially with kids, you know, how can they actually embrace na abusive yung parents sila? Well, in fact, dapat loving, di ba? You know, so that's why, you know, in that way, they try to protect themselves. And in order to survive, doon nagkakaroon ng iba't ibang manifestations such as, yun na, yung gender identity confusion, addiction, mental health issues, and toxic relationships and more. Maraming salamat, Doc, no, for that powerful insight. We're going to discuss more mamaya. So, samantala, saan kaya hahantong ang paghahanap ni Kerubin ng pagmamahal? At paano kaya magbabago ang takbo ng kanyang buhay? Ang mga kasagutan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia, stay with us. Aksidenteng nagulungan ang asawa ni Lynn na si Joel ng kanilang owner-type jeep. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala talaga. Hindi ko kaya to, sabi ko ganun. Pagkausap ko yung prayer counselor sa prayer center, natutuwa ako sa nakakausap ko kasi mahusay sila mag-pray. Everyday ko talaga ang tawag ko noon. At naranasan ng mag-asawa ang kapangyarihan at himala ng Panginoon. Naging mabisa ang gamutan at nawala ang blood clot. Pag ikaw taus-pusong tumawag sa kanya, nagdasal, talagang pakikinggan ka ng Panginoon. Lynn's story is a powerful reminder that when trials come, we are never alone. Kaagapay mo ang CBN Asia Prayer Center. Your monthly support helps keep this 24/7 ministry ready to bring hope to those who need it most. To donate, call the numbers on your screen or scan the CBN Asia QR code. God bless your generosity. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Isang araw, si Kerubin ay binisita ng nawalay na kaibigan, si Ronnie. Lingid sa kanyang kaalaman na si Ronnie ay nakakilala at may relasyon na sa Panginoon at inimbitahan siya nitong magsimba. Pinaunlakan ni Kerubin ang imbitasyon ng kaibigan. It's about time na talagang lumapit na ako sa Lord. Kasi yun po talaga yung wala ko sa buhay ko eh. Habang nag-worship po kami, bigla na lang pong tumulo yung luha ko. At nakaramdam po ako ng napakasarap na yakap. And never ko pong na-experience sa lahat po ng mga lalaking nakarelasyon ko po. Sabi ko, ito yung pag-ibig na gusto kong maramdaman. So talagang kakaiba. So naniniwala po ako na welcome po ako ni Lord that time. Nagpatuloy si Kerubin sa pagsisimba. Isinama na rin niya ang kanyang live-in partner. Naging maganda naman po yung pagtanggap sa amin, hindi kami kinondem. Natuwa po ako. Sabi ko, hindi kami tinuring na iba dito, kaya magpapatuloy ako. Umattend ng Encounter God Retreat si Kerubin at ang kanyang partner. Doon pa lang po, nagkaroon ako ng realization na yung ginagawa po namin is kasalanan. Sino ako para bigyan ng pagkakataon ng Diyos para mabago? Grabe yung habag niya sa akin. Inako niya yung mga kasalanan ko para lang iligtas ako. Lumipas ang mga araw, naging magulo na ang pagsasama ni Kerubin at kanyang live-in partner. Nahuli niya itong may iba dahil doon winakasan na ni Kerubin ang kanilang 5 taong pagsasama. Sa tulong, gabay ng Panginoon at suporta ng mga kaibigan, napagtagumpayan ni Kerubin ang kalungkutan.
Naging aktibo din siya sa mga gawain sa simbahan at tuluyan niya ng tinalikuran ang kanyang madilim na trabaho online at pinasok ang pagiging dishwasher sa isang restaurant. Kalaunan, siya'y naging head ng dining. Kasi kung noon nga po malaki yung kinikita, pero kasalanan naman po yung ginagawa. Pero dito po kahit maliit, nakikita mo na kalooban talaga ni Lord yung ginagawa mo para mapabuti ka. Ngunit muling nahulog sa bitag ng kaaway si Kerubin. Muli siyang nagkasala nang makipagkita sa isa sa mga lalaki niya noon. Parang nawala po ako sa sarili ko that time and bumigay po ako. Pag-uwi ko po ng bahay, iyak po ako ng iyak. Kasi alam ko po sa sarili ko na nagkasala po ako sa Diyos. Dahil sa mga nangyari sa kanya, unti-unting napalayo si Kerubin sa simbahan. At siya'y muling bumalik sa dati niyang buhay. Naging kontesera siya sa mga dance battle sa social media, suot ang mga mapangahas na costume. Actually, pag nakikita ko po yung sarili ko, hala, naging malala na naman ako. Natotoo nga yung sinasabi sa Biblia na mas mainam pang hindi ka nakakilala sa Lord kesa nakakilala ka at bumalik ka sa dati, mas karumal-dumal yung mangyayari sa'yo. Na nakita ko sa sarili ko na karumal-dumal na ako sa paningin ng Diyos. Humantong si Kerubin sa pinakamababang punto ng kanyang buhay nang makagawa siya ng kasalanan sa isang kaibigan. Humingi siya ng tawad pero ipinahiya pa rin siya nito sa social media. Ngunit hindi naging maiksi ang mga kamay ng Panginoon upang hindi siya abutin at iahon sa pagkakalugmok. Mapagkumbabang tinawagan ni Kerubin ang kaibigang si Ronnie upang siya'y tulungang muling makabalik sa simbahan. Nagpasailalim siya sa discipleship, naging aktibo at masigasig na nakikibahagi sa mga gawain ng kanilang simbahan. Kung hindi ko po na-encounter ang Panginoon, ngayon po, baka wala na po ako sa mundong to. Patay na po ako. Pero dahil na-encounter ko nga po ang Panginoon, praise the Lord po kasi kinahabagan niya ako para po maligtas pa at mabago yung buhay ko. Sa ngayon, nananatiling naglilingkod si Kerubin sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-abot sa mga batang nakatira sa mga sementeryo. To share the good news of God at para po mamulat na po sila sa katotohanan. Nung bata po ako is nakaranas nga po ako ng child abuse para hindi na nila maranasan yung naranasan mo. Pag-ibig na tunay, tapat at totoo mula sa Panginoon ang naranasan ni Kerubin at ito ang patuloy niyang ibabahagi sa iba. 1 John 4:19, we love because He first loved us. It's truly wonderful to see the transformation in Kerubin's life. His journey was far from easy, but through God's grace, he found healing, hope, and a renewed sense of purpose. May mga pagkakataong bumangon siya, pero meron din mga panahong muli siyang nadapa. At yan ang katotohanan sa maraming taong dumaan sa matinding trauma. Ang paghilom ay hindi laging diretsyo, may mga pagkakataong may setbacks, pero hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. And to tell us more about trauma and the journey towards healing, kasama pa rin natin ngayon ang registered psychotherapist, trauma and grief expert, Dr. Gilbert Eric Ignacio. Doc, bakit may mga taong kahit gusto nang magbago ay muli pa rin bumabalik sa dati nilang nakasanayan? I mean, there's that desire for change, no? Parang they're trapped in that, Yeah, well, Brother Peter, we have to understand na ito ay mga defense mechanisms, whether it can be addiction, or toxic relationship, whatever repetitive patterns na nakakasama sa kanila, they've learned that na ito yung way to survive all those years of trauma. So dahil yun yung way nila to meet yung need nila for comfort, for affirmation, for safety, dahil nasanay sila na yun ang way nila to meet those needs. Bumabalik at bumabalik pa rin sila. That's the reason. My question, Doc, is let's say somebody comes up to us and opens up about musters the courage to actually say they were abused as a child. How should we respond in a way that makes them feel seen and in a way that helps them as well?
You know, grabe Sonja, it's actually life and death. You know, so napakahalaga na we listen, you know, we are present. You know, most importantly, we have to empathize and validate yung nararamdaman nila, emosyon nila, karanasan nila, you know, and ultimately, you know, hindi natin sila husgahan, but extend our compassion and love for them. You know, and of course, syempre hindi naman lahat ng tao professional, you know. So it's also important we refer to them, you know, we refer them sa professionals. Tama. How important is validation and affirmation in the healing process when you're dealing with someone who, like Sonja said, inadmit niya na itong nangyari sa kanya in the past? Yeah, well, Brother Peter, we have to know na yung right brain kasi natin, God created it as 90% yung affective brain. So imagine na 90% tayong emotional beings. You know, so when abuse happens, it includes maraming emosyon, shame, anger, fear, anxiety. And we assume na nung nangyari yun, walang nag-validate, walang nag-empathize dun sa naranasan nila. So when we empathize, when we validate, you know, we actually connect to their deepest emotions. Wow. And we allow them to release. And we know that in the Bible, di ba, na if we confess our sins, healing comes. You know, and the same is true psychologically. You know, when we open up our emotions to someone that we feel safe, it brings a lot of healing. That is amazing. Grabe. Ang galing lang how both it's biblical and practical. And kanina we were talking about how important it is that we approach healing from a holistic perspective. So I want to ask you, how important is it that we both work together with the church, or from a perspective of faith and psychology? How can we effectively work together to journey in someone's healing? So actually, when abuse happens, meaning yung hurt nangyari inside the relationship, it shatters yung safety, security within the relationship. So napaka-powerful po ng church, you know, na if the church becomes a safe place, you know, with empathy, with understanding, with compassion, it actually brings healing already dun sa person na yun. And hopefully yung church would also be willing, you know, to connect with professionals, with counselors, psychologists, you know, and kami naman, yung role namin is to process yung trauma na nangyari. You know, so both is needed for support system and for a safe community. And that connection with the professionals will also enable the church in the spiritual journey of that person. Yeah. Meron silang alam o kaalaman tungkol doon sa professional side, Yeah. the science behind it also, no? Yeah. Wow. Doc, maraming salamat for everything you shared tonight. All that information, so inspiring, pati yung mga insights mo. Again, thank you very much, Doc Gilbert. Maraming tao ang namumuhay na doble kara. Nakangiti sa labas, ngunit sa loob, may malalim na sugat, takot o lihim na pilit itinatago. Ngunit alam ng Diyos ang bawat sugat, bawat luha, at bawat bagay na hindi natin masabi sa iba. At mahal na mahal pa rin niya tayo. Tulad ng kwento ni Kerubin, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. May mga pagkakataong nadapa siya, pero nang isinuko niya ang kanyang buhay kay Jesucristo, unti-unti niyang naranasan ang kapatawaran, kagalingan, pag-asa, at tunay na pagbabago. My friend, how about you? Are you struggling on the inside? Gusto mong magbago pero di mo alam kung paano magsisimula? It starts with God. You surrender everything to Him. He is knocking at your heart's door and He's just waiting for you to say, Lord, here I am. And if you're willing to do that, we can pray right this moment and ask the Lord to bring healing, to bring forgiveness in your life, and then invite Him to be your Lord and Savior. Let's pray.
Just say, Dear Jesus, I come to you right now just as I am. With all my pain, I no longer want to keep any secrets from anyone. But first and foremost, I want to surrender to you. I ask for your forgiveness for the way I have lived my life, for the pain, the trauma that I experienced, and even the ill thoughts that I had towards those that hurt me. Lord, I lay them now at your feet and ask you to give me the strength and the grace to be able to release forgiveness as I come to you asking for your forgiveness for my life. And right this moment, Lord, I choose you and invite you into my life to be my Lord, to be my Savior, the God that will bring healing and purpose and meaning for my life, the one who will set me free. Thank you for going to the cross, and on that cross, you nailed all my sins, took away my shame and my guilt. Thank you for that much love that you have for me. I receive you now. Thank you, Jesus. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. What battle are you facing today? The battle may be bigger than you, but it is never bigger than Christ. Because of Jesus, you are standing in the victory He has already provided for you. When you donate any amount to CBN Asia, you will receive exclusive streaming access to Kay Lord May Power Ka, ang audio teaching ni Peter Kairos. Nag-uumapaw ba ang puso mo? Express your praises, prayers, and ponderings with the Sela Journal. Sa iyong donasyon na 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang exclusive gift na Sela Journal, your daily tool to pause, reflect, and grow in God's presence. Plus, ang audio teaching ni Peter Kairos na Kay Lord May Power Ka. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. Ang kwento ni Kerubin ay isang paalala na anuman ang ating nakaraan, hindi yon ang huling kabanata ng ating buhay kapag isinuko natin ito sa Panginoon. Kung ikaw man ay namumuhay na doble kara, maayos at okay sa panlabas, ngunit sugatan sa kalooban, alalahanin mong hindi mo kailangang magkunwari sa harap ng Diyos. Dahil kilala ka niya, nauunawaan ka niya, and He wants to heal you completely and He loves you so much. Amen. Sinabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Nakikita ng Diyos ang puso mo, ang iyong mga luha, takot at mga laban na hindi nakikita ng iba. At siya rin ang Diyos na tutulong sa iyo, magbibigay ng bagong simula at tunay na pag-asa. So have faith in Jesus. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner right now. Call the number on your screen or scan the QR code displayed. God bless you more and more. It's hard to let go. Tapos, once you've tasted, na-experience mo, gusto mo na siya palaging ginagawa. Hinahanap mo na siya.